Director Matibag, kailan nyo po sinimulan yung investigasyon on this? Saan nanggaling at kailan yung lead? Ang pinupunto rito, Sir Mike Defensor ni NBI Director Melvin Matibag, hindi politika itong ginawa nilang galaw. Coincidence lang, nagkataon na in-under surveillance eh. Sasabihin dito maya in-under surveillance nila, isang buwan daw. Nagkataon, yung pamilya mo, nasangkot doon. May mga documents na nakapangalan doon, may mga posisyon kayo, pamilya, asawa at anak mo doon. Coincidence lang. Nagkataon naman na tumitira ka sa administrasyon, ngayon, iisipin mo, politika ito. Coincidence lang ito, hindi ito pinlano. Dito pinlano. Aksidente lang. Ito big. Coach lahat agad eh. Maanos agad no? Isang raid lang. Putik na kayo. Nakailang tahol ka kay PBB eh. Ayun natin. Na nakuha about this Chicago KTV? Well, ma'am, halos isang buwan po namin ginawa yung surveillance nito. Isang buwan. Meron po kami mga assets na pinapadala to investigate. That is how we do yung trabaho po namin ng mga kaso. At nag-positive po. Kaya po pala, ito pa, bagitin ko po, nung nag-decide kaming i-raid dyan, hindi po NBI lang tumating dyan. Kasama po namin ang local government ng Pasig, po yung CSWD, yung social workers. Tapos nandyan din po yung mga barangay officials nung ginawa namin. Nag-imbita po kami ng media to ang social, ang DSWD at social welfare, kapag may usapin kasing human trafficking o may sasakluluhang mga tao, talagang dapat ang otoridad may kasamang social welfare or DSWD kasi baka especially mamaya pagdating doon may mga minor de edad. Kaya lagi talagang kasama yan. To observe yung pag-raid po yan at meron po yung ating mga nag-raid. Wala po tayong malokohan dyan. Kaya napakahirap naman kung ang depensa mo sasabihin politika at kung daw meron na personal kay Mike Defensor, wala po ang personal. Totoo na yun, magkakilala po kami. Kaya lang, po ako kung sa law enforcement, I will make sure na gagawin ko po yung mandato na binigay po sa akin ng batas. Correct. Director Matibag, sabi nyo nga po, this Chicago KTV, may aquarium yan pagpasok nyo, tapos may secret door going to Serene. So Blue Hotel po. Yeah, opo. Serene po kamaris doon. Serene doing business under the name and style of Blue Hotel. Okay. Ang Serene ang nagmamanage sa Blue Hotel. Dito rin po yun. Yung Blue Hotel tsaka Serene, isa lang. Ang gamit niya lang na brand, kumbaga yung Serene, yung po yung registered corporation niya sa SEC. Pero yung brand, yung Blue. Tapos para lang po klaro, so Blue Hotel, pero yung Chicago ay kanila rin. Yeah. At ginawa po naman nila, may lease agreement sila. Serene po, ibig sabihin, yung first and second floor niyan ay Serene po. Ang ginawa po nila, pinarenta po nila sa wala. Hindi kasi ganito yan eh. Kaya may secret door yan papuntang hotel na. Kasi halimbawa, kilalang tao ko, politiko ko. Bawa lang, politiko, kilalang tao ko. Darating ako dyan. Papasok ako. Siyempre, pagpasok ko, halimbawa, may nakarosanadahan akong babae. May secret door doon. Diretso na kami doon siya. Kung saan kami po pwedeng mag-check-in. Kasi kung lalabas pa ulit na naman kami doon sa pintuan, pinasukan ko, may kasama pa ako. Obvious, ang pangit tignan. Kaya kailangan nalagyan ng secret door. Mga style dyan. Tuloy natin. Inarenta po nila sa Chicago. Ang sinasabi ko nga po, interlocking officers and director. Yung Del Rosario, treasurer, ay isa po sa director din po,
at shareholder po nung Cliff Point Development Corporation na pagmamay-ari rin po ng mga depensor. Naka po. Alright. Okay. Puntahan ko lamang po yung sabi niyong pag-profile. Ibay ng ebidensya nito, na-profile mga kababayan. Itong 54 na na-rescue ng mga kababaihan. Pero lahat din po ba ay nakuhanan ng salaysay at ano po ang kanilang kwento? May mga salaysay po at may mga testimony po silang ibinigay na po doon. Nako. Aha. Yun na po yung magiging basihan, isa sa mga pagbabasihan po ng City Prosecutor's Office po ng Pasig City po. At nasabit na po namin ng Friday yan. We're hoping to na makapag-issue sila ng mga subpoena to do the preliminary investigation po para umandar. May mga nabanggit din po bang mga iba pang personalidad na possible po na involved or nakikita po ba nila itong si former Congressman na Mike Defensor doon? Ano po ang kwento ng mga babae? May mga positive ano po. At saka doon pa lang naman po sa mga statement ni Mike Defensor, sinasabi naman niya talaga nararating niya yung lugar na yun eh. Ginagamit pa yung ibang establishmento. Wala naman po problema yung ibang establishmento, yung Korean restaurant. Talaga namang hindi mo alam kung ano yung ingredients na lulutuin dyan. Tsaka yung sa 7-Eleven daw, kung anong binibenta. Pero ito mismo, yung asawa mo yung nagpapatakbo ng Blue Hotel tsaka nung ATV, kayo nagpapatakbo, posibleng hindi niyo alam yung operation. Mayroon pa po, ano po? Nagpapalusot pa putik, walang kakwenta-kwenta naman yung lusot. Para bang sinasabi niya mag-defensor, anong alam ko dyan sa nangyayari dyan sa KTV bar, parang ganito lang yan. Ano bang malay ko kung anong mga tinda sa 7-Eleven? Anong malay ko kung anong mga tinda dyan sa mga restaurant na nandiyan dyan na ibang nangungupahan dyan sa building na yan? Parang gano'n ano. Defensor, nasa 2026 na tayo. Ano tayo mga tuwina ng pang 1980s? Wala kang tanga eh. Katwiran tayo ng bagong henerasyon. Huwag na yung katwiran pang 1980s, 1990s yung mga ganung paliwanag. Wala kang bobo eh. Ano po ba ang inaasahan pa natin, Director, na susunod na hakbang po ng NBI sa kasong ito? Well, na pag-aralan po namin, may mga additional pa po kaming kakasuhan at may ipapile na kaso at na banibago. Kasi ang napile po namin dyan, based doon sa una naming ipinail, yung violation of anti-human trafficking law na po, ng dangerous drug. Pero idadagdag po namin dito yung may Presidential Decree 1566 po, tsaka Republic Act 9593, yung Tourism Act of 2009, na kung saan dapat yung hotel po, pag foreigner yung pumapasok, nagre-require yan, may recording process po, na hindi rin po nila ginawa. Dahil yung sa apprehend nga namin na identified na talaga nag-avail ng sexual favors po sa kwarto ay Taiwanese, wala pong record sa kanila na kinuhaan nila ng visa, ng passport po nila. So another violation po ito. At doon po pong ibang individuals, meron po kasi kami mga individuals na initially when we process, tingin namin na hindi pa mabigat yung ebidensya base po dun sa DC Department Circular ng DOJ, Department Circular 20, na dapat may reasonable certainty of conviction. Hindi po muna namin isinama sa kaso, pero may mga ipapile pa po kaming kaso kasi in coordination din po kami with DOJ IACAT, yung interagency na against trafficking po. So, kasama po namin yon yung IACAT dito. Maraming pong salamat sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag. Oh, ayun mga kababayan ha. Putik grabe yung no. Legit dokumentado lahat. Mga nakapangalan sa anak niya, sa asawa niya. Oh, mag-defensor sir, ikaw raw naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyo na yan. May prostitusyon, human trafficking, may pinagbabawal na gamot, may mga armas pang nakita doon. Paano yan? Paano lulusutan ito? Mabigat ito, mga kababayan. Sa totoo lang, malungkot din ako para kay Mike Defensor kasi mabigat ito. Isipin mo, makakukulong yung anak mo, asawa mo dahil sa'yo. Anong pakiramdam? Mabigat yan. Hindi ka makakapag-concentrate sa 18X Marine niya. Paano ka na makakapag-rally niyan, Mike Defensor? Hindi ka makakapag-concentrate niyan. Siyempre, baka sabihin ng misis mo, kunti ka pa, rally-rally ka pa, makukulong na kami. 18X Marine ka pa. Utik, di kami intindi ng anak mo.
Pahama kami dahil sa'yo. 1818 ex-marine ka pa dyan. Teka muna mga kababayan, ha? 5:30 na, baka mapalo ako rito. Ha? Kita-kita na lang ulit tayo mamaya mga kababayan sa panibagong live, panibagong vlog. Ha? Maraming salamat sa nagpalipad. Kita-kita tayo mamaya. Bye-bye po. Ha?